Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang Indian crime thriller movie na Drishyam na ipinalabas noong 2013. Sa isang maliit na village ng Rajauket, may nag-iisang cable TV network na pag-aari ni George. Kahit grade 4 lang ang natapos ng lalaki, hindi ito naging hadlang para magtagumpay sa buhay. Lahat ng libreng oras ni George ay ginugol niya sa panonood ng pelikulang may aral at kabuluhan. Kaya dito na-develop ang angkin niyang talino. Minsan nangungureksyon pa siya kaya napagsabihan siya ng kanyang staff na si Moni, bakit hindi na lang umano siya magdirektor. Simple at masaya ang pamilya ni George. Kahit magkasagutan pa sila ng kanyang asawa na si Ronnie, umiiral pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Dalawa ang kanyang anak na puro babae, si Anju at Ano. Kaya minsan nagagalit ang kanyang asawa dahil may mga gabi na hindi siya umuuwi lalo na pag umulan. Katwiran niya na marami umanong tumatawag na customer tuwing masama ang panahon dahil napuputol ang signal ng cable. Isang araw habang nasa nag-iisang tea shop si George na tapat lang ng police station, nakita niya dito ang mag-asawa na hinahanap ang kanilang anak na hinuli umano ng pulis dahil sa utang. Kahit umano wala pa itong kaso, kinulong na at makakalaya lang raw kung makapagbayad na. Ayon kay Sulaiman na may-ari ng tea shop, si Tiger umano ang hamuli sa anak ng mag-asawa. Tigre ang tawag nila kay Officer Devon dahil sa masamang ugali nito at lumulobo ang utang nito kay Sulaiman. Dito pumasok sa isip ni George ang pelikulang kapareho sa sitwasyon ng kaharap. Kaya pinayuhan niya ang mga ito na pumunta sa law firm ng kaibigan niya at maghain ng reklamo laban kay Devon, sigurado umanong papaburn sila ng korte dahil pang-aabuso umano sa kapangyarihan ang ginawa ng pulis. Kasunod nito ay pinaalis na nila ang mag-asawa nang makita nila si Devon na patungo sa tea shop. Nang hanapin nito ang mag-asawa, sabi lang ni Sulaiman na wala namang dumating sa shop. Saka ito nagparinig na kulang ang capital na e-rolling dahil marami ang hindi nagbayad ng mga utang. Sagot ni Devon na makakabayad din daw siya sa pamamagitan ng komisyon dahil mag-uumpisa na umano ang construction sa bagong police station sa tapat. Sa tea shop raw umano kakain ang mga trabahante kaya madaragdagan daw ang kita ni Sulaiman. Natahimik na lang si George sa yabang ng kaharap at napakamot ang matanda dahil wala pa ring balak magbayad si Tiger. Ngunit isang araw, hindi na rin napigilan ni George ang sarili na makipagsagutan sa mayabang na pulis. Hindi na niya kayang makinig lang sa pangbubuli nito sa mga ordinaryong tao. Kaya dito nagumpisa ang galit ni Officer Devon sa kanya. Masyado raw siyang pakialamero at pinagbantaan na makakatikim din siya dito balang araw. Ganito lang kasimple ang routine sa araw ni George. Masaya at payapa ang kanilang pamumuhay. Pero biglang nagbago ang lahat ng ito nang sumama sa isang school camping ang panganay niyang anak na si Anju. Normal pa ang lahat nang makauwi ang dalagita at magkwento tungkol sa mga activities nila sa event. Nakwento pa nito na may isang lalaking estudyante umano na anak ng mataas na opisyal ng kapulisan na naging pasaway sa lahat ng oras habang nasa camping site. Hindi raw ito nakikinig kahit pagsabihan ng mga teachers. Dahil may pera, mamahalin umano ang cellphone nito na may camera. Lahat umano sila ay kinunan ng larawan at videos. Buong akala ni Anju hanggang ganun lang ang ginawa ni Varen, ang binata na anak pala ng isang inspector general. Ilang araw ang lumipas habang pauwi na ang magkapatid galing sa palengke, tumakbong pumasok sa bahay nila si Ano. Kaya hindi na nito nakita ang paghinto ni Varen sa gilid ng kalsada. Nagulat si Anjo nang makita ang binata na siya ang sadya nito. Pero mas nagulat siya sa pinaalam nito sa kanya. Nakinunan pala siya nito ng video habang naliligo. Ngayon ang gusto ng lalaki ay makipagsiping siya dito sa karaw nito burahin ang video sa cellphone. Napaiyak si Anju. Sa lahat ng estudyanteng nandoon, siya pa ang minalas sa lahat. Sabi ni Varen na magkikita sila sa likod ng bahay nila mamayang alas 11 ng gabi. Kung hindi raw siya pupunta, ipapakita umano nito ang video sa mga kaibigan at ikakalat sa internet. Sana raw ay isipin niya ang idudulot nitong kahihiyan sa kanilang pamilya. At huwag rin daw siyang magsumbong sa mga magulang kung ayaw niyang ipamigay sa iba pa nitong kakilala ang video. Hindi na mapalagay si Anju. Nagkulong ang dalaga sa CR at natulog ng maaga. Kaya nagtaka si Ronnie na hindi na naghapunan ang kanyang anak. Nagpapanik na pala ito habang umiikot ang oras. Kinagabihan, sumipot nga ang binata sa tinakda nitong oras at gayon din si Anju.
Takot na takot ang dalaga pero nagmakaawa pa rin ito sa lalaki na wag nang ituloy ang binabalak. Ngunit bigla silang napalingon nang sindihan ni Ronnie ang ilaw. Galit na galit si Varen bakit nagsumbong si Anjo sa nanay nito. Hindi pa alam ng ina kung ano ang sadya ng binata sa anak kaya nagmakaawa na rin ito na mahirap lang sila at wala naman silang ginagawang masama rito. Pero may saltik talaga ang pag-iisip ni Varen dahil ngayong nakialam raw si Ronnie, e-upload daw nito sa internet ang video ni Anjo. Nanlumong napaiyak si Ronnie nang ipakita ng binata ang laman ng cellphone nito. Nakiusap pa rin ang ina na wag naman sanang sirain ang kinabukasan ng anak. Ngunit dagdag pa ng lalaki na kasalanan umano niya ang kahihiyang dadanasan ng pamilya nila. Patuloy lang sa pang-blackmail si Varen dahil gusto nitong gahasain si Anjo. Buburahin lang umano nito ang video pag nakuha na ang dalaga. Ngunit hinding-hindi ito papayagan ni Ronnie kaya inagaw niya ang cellphone ng binata. Pero mas nanaig ang lakas nito kaysa dalawang babae. Walang tigil ang pagmamakaawa ni Ronnie kay Varen na wag sirain ang pamilya niya. Ngunit mukhang kinain talaga ng kalibogan ang utak ng lalaki dahil gusto nitong siya na lang ang pumalit sa kanyang anak. Natigilan siya sa narinig at dahan-daang napaatras. Takot man si Anjo pero ayaw din itong may mangyari sa kanyang ina kaya kumuha ito ng bakal at buong lakas na pinalo si Varen sa ulo. Nabitawan ng binata ang cellphone kaya ito naman ang pinalo ni Anjo hanggang sa mawasak. Nang lapitan nila ang natumbang lalaki, hindi na ito humihinga. Kahit nagpanik na si Anjo, naisipan pa rin itong tawagan ang kanyang ama. Ngunit malakas ang ulan ng oras na iyon kaya walang signal ang kanilang telepono. Dahil dito, naisip ni Ronnie na kailangan nilang itago ang bangkay ni Varen. Sinilid nila sa sako ang wala ng buhay na binata at pinagtulungang hilain patungo sa likod kung saan may ginawang hukay si George para sa basurang mabubulok at gawing fertilizer. Dito nila sekretong nilibing ang lalaki. Lingid sa kaalaman ng mag-ina, nakamasid pala sa kanila si Ano. Nang makauwi si George kinabukasan, nagtaka siya bakit ang daming putik sa sahig at tahimik ang buong bahay. Natagpuan niya ang kanyang mag-ina sa loob ng kwarto na nagyakapan at nakatunganga. Maya-maya pa ay nakatayo na siya sa lugar kung saan nilibing ni Ronnie at Anjo ang anak ng general. Ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin alam ni George kung ano ang dapat gawin. Pero nangako siya sa asawa na hindi niya hahayaang masira ang pamilya nila. Wala umanong sino man ang wawasak sa kanilang pinaghirapan. At hindi hahayaang makulong ang anak. Natigilan ng mag-asawa nang ibigay ni Anjo ang susi ng sasakyan ni Varen na nahulog sa pinangyarihan ng krimen. Kaya bumalik ulit sila sa kamalig para tingnan ang paligid. Dito nagsimulang gumana ang isipan ni George. Dahil nangyari na ang lahat, kailangan nila ngayong tanggalin ang ebidensyang magtuturo sa kanila. Nang makita niya ang SIM card, naalala agad niya ang napanood sa pelikula. Na makikita ng mga otoridad kung saan ang huling signal nito kaya maingat na dinampot ang SIM. Kailangan niya itong maitapon sa malayo na hindi sila pagsuspetsahan ng mga investigador. Kasunod nito ay hinanap ni George ang sasakyan ng binata. Nakita niya itong nakapark sa gilid ng daan ngunit nang sumakay na siya rito biglang tumunog ang alarm kaya hindi inasahang makita siya ni Officer Devon na noon ay may transaction sa isang negosyante. Samantala ng mga oras na iyon, hinahanap na ng mag-asawang Prabhakar at Gita ang kanilang anak dahil naka-off na naman umano ang cellphone nito. Nagalit ang ama dahil masyado na umanong na-spoiled si Varen. Nag-aaral pa umano ito pero ang laki na ng ginagastos sa mga luho ng binata. Gayunpaman, pinagtanggol pa rin ito ng babae sa kanyang asawa. Habang nasa biyahe si George, naisip na niya paano gumawa ng matibay na alibay para hindi sila madiin sa pagkawala ni Varen. At dahil sa hilig niyang manood ng pelikula, marami siyang nasasagap na kaalaman tungkol sa iba't ibang klase ng krimen. Kaya nagpunta siya sa kabilang bayan kung saan gaganapin ang isang family retreat na matagal nang sinasabi ni Ronnie sa kanya na kanilang dadaluhan na buong pamilya. Malakas itong alibay para hindi sila paghinalaan. Ngunit ang problema, ngayong araw na ginanap ang retreat. Pero dahil genius si George may solusyon na siya sa kanyang problema. Una ay bumili siya ng bagong cellphone at pinalagay sa tindero ang SIM ni Varen. Sakto naman itong nagring dahil tumawag ang nanay nitong Inspector General. Ngunit syempre hindi niya ito sinagot. Kasunod nito ay nag-ipon siya ng mga resibo para sa araw na iyon. Nag-take out siya ng pagkain sa isang restaurant, bumili ng tiket sa sinehan para sa kanilang apat,
Maingat na nagnakaw ng resibo sa isa pang kainan at naghanap ng hotel para sa kanilang pagdating kinabukasan. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, dinala niya sa quarry site ang sasakyan ni Varen. Nang makakita siya ng pagkakataon, hinagis niya sa ibabaw ng dump truck ang naka-silent at nakabalot na bagong telepono kung saan niya nilagay ang SIM ng binata. Maya-maya pa ay dumiretso siya sa malaking lawa. At dahil walang tao sa paligid, dito niya tinulak ang sasakyan hanggang dahan-dahan na itong lumubog sa tubig. Muntik pa siyang mahuli ng isang lalaki pero mabuti na lang tuluyan ng lumubog ang kotse nang lumingon ito. Kaya nagbus na nang umuwi si George para dagdag niya sa resibo. Dumiretso siya sa kanyang opisina upang sabihan si Moni na aalis sila kinabukasan para sa retreat. Ngunit nagkomento ang binata na parang may bumabagabag umano sa kanya dahil sa kakaiba niyang mga kinikilos. Nagulat siya sa narinig, ayaw niyang pagdudahan siya nito kaya sininghalan niya ang staff bago siya tumalikod. Pero ang totoo, kinabahan din siya sa kasalukuyan nilang kinakaharap na mag-anak. Pagdating ni George sa bahay nila, kinausap niya ang lahat, na kailangang kalimutan na nila ang lahat ng nangyari, na hindi nila kilala si Varen at hindi ito kailanman nagpunta sa bahay nila. Mariin niyang binilinan si Ronnie at dalawang anak na huwag silang padala sa takot at huwag magpakita ng tensyon. Kailangan umano nilang maging matatag dahil kung hindi, delikado silang lahat. Pag makitaan umano sila ng kakaibang reaksyon, ito umano ang daan na magdududa ang mga tao sa kanila kaya kailangan nilang umarte na normal na tila hindi nangyari ang tungkol kay Varen sa pamamahay nila. Kinabukasan, nagbiyahe na sila papunta sa kabilang bayan. Sinadya niyang sumakay sila sa bus ng kaibigan para may testigo siyang pumunta nga sila sa retreat. At dahil tapos na ang event, wala nang tao sa simbahan pero nanatili sila rito para magdasal na rin. Nang makita niya na may video pala ang naturang event, bumili siya ng CD gamit ang ibang pangalan para walang record ang pagbili niya. Nang mag-check-in na sila sa hotel, sikreto niyang sinulat sa logbook ng reception ang kanilang reservation sa araw ng retreat. Kunwari din siyang nagpa-deliver ng pagkain sa parehong restaurant kung saan may resibo na siya ng nakaraang araw. At nanood din sila ng sine kung saan kinausap pa nila ang staff sa projector room dahil plano umano niyang magtayo din ng sinehan sa kanilang bayan. Kumain din sila sa kainan kung saan kumuha na siya ng resibo. Sa pagkakataong ito, kinausap nila ang may-ari at nagbigay ng tip. Habang pauwi na sila, sinadya niyang magkausap si Ano at ang konduktor ng bus. Ang lahat ng ito ay parte sa plano ni George. Kailangang may mga taong makapagtestigo na pumunta nga sila sa retreat. Gabi na sila nakarating sa kanilang bahay at saktong nabasa sa ulan para may dahilan bakit hindi papasok ang mga anak kinabukasan na kunwaring may sakit ang dalawa. At nang gabing iyon, sabay-sabay nilang pinanood ang CD ng retreat para alam nilang lahat ang event kung sakaling may magtanong. Dito sinabihan ni George ang asawa at mga anak na ginawa nila ang lahat ng ito para maisalba sa pagkawasak ang buong pamilya nila kaya kailangan nilang magpakatatag. Nang sumunod na mga araw nagpatuloy silang mamuhay ng normal ngunit hindi maiwasan na pumasok sa isip nila si Varen at ang sumunod na nangyari. Kasunod nito ay kwento ni George sa mga kakilala kung ano ang kaganapan sa retreat at kung ano ang laman ng homily ng pari. Base ang lahat ng ito sa CD na nabili niya na kunwari nandoon talaga silang mag-anak sa araw ng retreat. Paglipas ng isang linggo, bumalik silang mag-anak sa naturang bayan para magpakita ulit sa mga taong nakasalamuhan nila noon. At sa pagkakataong ito, sinigurado ni George na banggitin at ipaalala sa kanila na sa araw talaga sila ng retreat nandoon. Sa restaurant, sa sinehan, at sa bus konduktor. Sa kabilang banda, napag-alaman na ni Geetha kung saan banda ang huling nasagap na signal ng SIM ni Varen. Lumabas din sa monitoring na nagpalipat-lipat ito sa iba't ibang bayan. Dahil syempre nasa taas ito ng isang dump truck na nasa industrial area. Samantala, sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre ng dalawang tao ang sasakyan sa lawa. At na-verify agad ng kapulisan na ito nga ang nawawalang kotse ng anak ng General Inspector. Dahil sa mga nakalap na impormasyon sa SIM signal at bank withdrawal ng anak, nagpadala ng order ang general sa bawat police station kung saan nakatayo ang cell site tower na nakasagap ng signal ng SIM. At kasama dito ang radyoakad na bayan ni George. Nang matanggap ng senior inspector na si Surish ang utos ng HQ, nagmeeting kaagad sila ng kanyang nasasakupan. Pinakita nito sa mga subordinate kung sino si Varen at ang sasakyan nitong kulay dilaw.
Dito biglang naalala ni Officer Devon na nakita nito si George na sumakay sa parehong kulay at modelo na sasakyan. Malakas ang kutob ni Tiger na si George ang nakita nito kaya nang magpang-abot sila sa tea shop, sadya niyang panarinig sa lalaki ang tungkol sa natagpuang sasakyan. At nang makita niya na natigilan si George sa narinig, dito lalong lumakas ang kanyang hinala na ito nga ang nakita niya na nagmaneho ng kotse ni Varen ng araw na iyon. Pinaalam naman agad ni Devon ang tungkol dito kay Suresh. Pero hindi naniniwala ang senior officer sa kwento ni Devon dahil may personal umano itong alitan kay George kaya siguro gusto lang nitong parusahan ang negosyante. At mabuting tao umano ang pinaparatangan ng kasama. Ngunit pinanindigan ni Devon na si George umano talaga ang nakita ng linggong iyon petsa 3 ng Agosto. Kinagabihan, kinausap ulit ni George ang buong pamilya. Kailangang maging handa umano sila sa maaring mangyari lalo na ngayon na natagpuan na ang kotse ng binata. Paulit-ulit silang nag-practice sa mga senaryo, oras, at petsa upang parehas sila nang isasagot kung sakaling maimbestigahan silang apat. At dumating na nga ang araw na kinatakutan ng pamilya ni George. Sa pangunguna ni Officer Devon, pinuntahan nila ang negosyante na isa umano sa nakakita sa dilaw na sasakyan. Pero nadismaya ang mga pulis dahil hindi rin sigurado ang mga ito kung si George nga ba ang nagmaneho nito sapagkat may kapareho umanong model ang kotse malapit lang sa kanila. Napag-alaman na rin ng mga pulis na parehong umattend ng school camping si Varen at Anju. Kaya biglang kinabahan ang dalaga nang ipatawag siya ng principal at makita ang patrol car sa labas. Ngunit dahil pinaghandaan na nila ito, kalmado siyang humarap sa pulisya. Kahit sinubukan siyang takutin ni Officer Devon, walang kaba niyang sinagot ang mga tanong ni Suresh. Nasa camping site lang niya nakilala ang binata, na gumawa ito ng isyo dahil sa pangunguhan nito ng larawan sa mga estudyante at nasa retreat ang buong pamilya niya noong araw na nasa lugar nila si Varen. Dismayado ang mukha ni Devon dahil wala silang nakitang senyales na nagsisinungaling si Anju. Pagkatapos sa school, pumunta naman ang mga otoridad sa bahay ni George. Napauwi siya bigla dahil sa pagpunta ng mga ito sa paaralan ng anak. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang senior inspector, nagtanong agad ito tungkol kay Varen. Pero pareho ang sagot nilang mag-asawa na hindi nila kilala ang binata at hindi kailanman nakita. Pilit silang hinuhuli ng mga kausap pero magaling mga tuwiran si George. Dito niya nalaman na nakita umano siya ni Tiger na minamaneho ang dilaw na kotse. Ngunit kunwari siyang napangiti na lalong kinagalit ni Devon. Sabi niya na may galit lang umano ang officer sa kanya kaya kahit kamukha lang niya ang nakita nito, iniisip na nitong siya ang nag-drive ng sasakyan. Na ang totoo nasa kabilang bayan silang mag-anak para sa retreat, hanggang ipakita niya ang mga resibo sa biyahe nila. Pero nagpahayag pa rin si Devon ng pagdududa bakit nakatago umano ang mga resibo pati tiket ng bus. Sagot naman niya na normal na nilang ginagawa ang mag-ipon ng mga pinaggastusan kada katapusan ng buwan. Kaya walang nagawa ang grupo ni Suresh kundi tanggapin ang paliwanag ni George. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang sinabihan ang kanyang mag-ina na mas maging matatag dahil hindi pa tapos ang mga pulis, babalik pa umano ang mga ito. Kinagabihan, nagpunta sa bahay ng general ang team ni Suresh para mag-report at ipaalam na may suspect na sila sa pagkawala ng anak nito. Dahil pinanindigan ni Devon na si George talaga ang nakita. Nahanda itong mag-resign sa trabaho. Dito sinabi ni Geetha na posible umanong fake ang mga resibong pinakita sa kanila at manipulado ang kwento ng mag-anak. Total grade 4 lang umano ang naabot ni George kaya madali lang daw nilang masuri kung totoo ang alibay ng pamilya ng suspect. Nang sumunod na araw, dinala silang mag-anak sa pamamahay ng general para ma-interrogate. Ngunit dahil pinaghandaan na nila ang sitwasyong ito, pare-pareho sila ng sagot kaya lalong frustrated si Geetha. Masyado umanong perfect ang alibay ng mga ito kaya mas ramdam niyang nagsisinungaling ang apat. Malakas ang kutob ng general na may alam sila sa nangyari kay Varen. Pero sumabat ang asawa ni Geetha na baka nagsasabi lang umano ng totoo ang mag-anak. Ngunit sagot ng general na masyadong halata ang kwento, hindi na umano ito kapani-paniwala. Kaya nag-utos na ang babaeng general na imbitahan at i-interrogate lahat ng mga taong involved sa kwento ni George. Unang sumalang sa interogasyon si Sulaiman, sunod si Moni, ang konduktor sa bus, ang staff sa hotel, ang may-ari ng restaurant, ang operator ng projector sa sinehan, at panghuli ay ang pari sa retreat. At ang lahat ng sagot nila ay tumutugma sa kwento ng pamilya ni George. Kahit binabaliktad nila ang mga tanong,
Ini-intimidate ang mga ito, walang nagbago sa sagot ng mga saksi. Kaya dito lalong nanggigigil sa galit si Geetha. Napaiyak siyang yamakap sa asawa. Nasabi na naman nito na baka totoo talaga ang alibay ni George. Pero ramdam ng general na nagsisinungaling ang mag-anak, yun nga lang hindi niya alam paano patunayan. Ilang taon umano itong nag-train bilang investigador kaya alam nito kung totoo o hindi ang isang alibay. Dahil hindi matanggap ni Geetha na mautakan siya ng isang grade 4 na lumaki sa bundok, sinuri nila ang background ni George. Saan ito lumaki, paano ito naging negosyante at nagmay-ari ng isang cable network. Nang marinig ng general ang pagkahilig ng sospek sa pelikula, dito siya napaisip. Masyado umano niyang minaliit si George. Napagtanto niya na kahit walang pinag-aralan ang lalaki, lumabas umano ang pagka-genius nito dahil sa kakapanood ng pelikula. Lumakas ang hinala niyang gawa-gawa lang ang kwento ng mag-anak, lalo na nang malaman niya galing sa pari ang tungkol sa CD. Tumibay ang kutob niya na purong kasinungalingan ang alibay ng pamilya. Dito niya na-imagine ang totoong nangyari. Na pagkatapos umano sa nangyari sa kanyang anak, nagpunta agad sa kabilang bayan si George. Nag-ipon ng mga resibo saka dinispose ang kotse ni Varen. Totoo umanong pumunta talaga ang pamilya ng sospek sa simbahan kung saan ginanap ang retreat pero sa ibang araw na. Tapos na umano ang event nang pumunta sila. Ginawa nila ang senaryo ng kanilang alibay sa ibang araw. Ngunit hindi nila mapatunayan ito dahil may mga resibo nang nakuha si George sa mismong araw ng retreat. At lalo umanong tumibay ang kwento ng mga ito dahil pumunta sila ulit sa mga lugar na kanilang pinuntahan, nakipag-usap ulit sa mga taong nakasalamuha at paulit-ulit na binanggit na umattend ang mag-anak sa retreat. Kaya hindi umano nakapagtataka na lahat ng witness ay tumutugma sa kwento ni George. Talaga umanong genius ang kanilang grade 4 na suspect. At ang pinakamasaklap sa lahat, hindi nila mapatunayan ang kasinungalingan ni George. Malaking insulto umano ito sa buong kapulisan. Kaya napagdesisyonan nila na kailangan nilang gamitan ng dahas si George. Dinampot nila ulit ang mag-anak at hinarap sa general. Dito harap-harapan na silang tinanong ni Geetha na sabihin na nila ang totoo dahil hindi umano mga tanga ang kapulisan na maniwala sa alibay nila. Pero dahil nagmatigas pa rin sila George, inutusan ng general si Devon na gulpihin ang padre de pamilya. Sunod na pinagulpi ang mag-ina. Kahit anong pananakit pa ang natanggap nila, pinaghandaan na nila ito at hindi nila hahayaang mawasak ang kanilang pamilya. Ngunit na trauma ang bunso, hindi nito alam ano ang nangyayari sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay natigil ang panggugulpi nang dumating ang kaibigan umano ni Varen. Isang binata na aligaga ang humarap sa kanila. Dito nito kwento sa mag-asawa ang tungkol sa sekretong video na ginawa ni Varen sa anak ni George. Na may masama umanong binabalak ang kaibigan sa dalaga gamit ang video na ito. Pero imbes na maliwanagan ng general lalo lang itong nagalit at inutusan ulit si Officer Devon na bugbugin pa ang mga ito. Pati ang asawa ni Geetha ay nakiusap na rin na sabihin na kung ano ang kanilang nalalaman kay Varen. Hanggang mabaling ang atensyon nila sa bunsong anak. Ilang saglit pa ay pinalabas na sila ngunit hindi nila napansin na hindi pala nila kasama si Ano. Takot na takot ang mag-ina, gusto na nilang sabihin ang totoo dahil naawa sila sa gagawin ni Tiger sa bunso. Pero pinagsabihan sila ni George na umabot na sila sa ganitong sitwasyon, alam nila na mangyayari ito kaya wag silang padala sa mga pagsubok. Wala umanong mangyayaring masama kay Ano. Balik sa loob, nanginginig na sa takot ang bata sa malademonyong mukha ni Devon. Sabi ng asawa ni Geetha na bawal umano ang kanilang ginagawa, wag na umanong idamay pa ang bata. Tila walang narinig ang tigre kaya pinandilatan nito si Ano at binantaang patayin kung hindi magsasabi ng totoo. Saka nito sinampal ang paslit. Nagulat ang mag-asawa sa ginawa ni Devon, ngunit dahil sa sobrang takot, bumigay na si Ano. Nang lumabas si Geetha, hawak nito ang bata. Sinabi na nito ang totoong nalalaman kay Varen. At bago sila pumunta sa bahay ng mag-anak, nakangiting kinukutsa ni Devon si George. Makukulong na din umano silang lahat. Kasunod nito ay pinahukay na ang bangkay ni Varen kung saan ito nakita ni Ano na inilibing ng kanyang ina at kapatid. Dahil sa pangyayaring ito, marami ang nakiusyuso sa labas. Dumating din ang isang news channel kung saan pinakiusapan pala ito ng bayaw ni George para ma-cover ang kaso dahil sa maling akusasyon umano ng general sa pamilya nila. Habang lumalalim ang paghuhukay, lumalabas ang masangsang na amoy.
Napaiyak si Geetha dahil buong akala nila ito na ang bangkay ng nawawalang anak. Pero nang mailabas na ang laman ng sako, isa pala itong patay na baka. Napanganga silang lahat at napatingin kay George. Hindi sila makapaniwalang naisahan na naman sila ng isang grade 4. Dagdag pa nito, biglang nagpa-interview si George sa media at sinabi na sinaktan sila ni Officer Devon pati ang anak niya. Dito nang galaiti sa galit ang bayaw at father-in-law niya. Nagalit na ang ibang tao sa paligid kaya kinuyog ng mga ito si Tiger. Bigla na ring umalis ang buong puwersa ng kapulisan kasama ang general at asawa nito bago pa masaktan ng mga tao. Nag-viral ang buong kaso ni George na siyang dahilan para masuspende si Devon at tinapon sa ibang police station ang ibang mga kasama nito. Habang pinag-leave naman si General Geetha ng HQ para sa karagdagang investigasyon. Inuutos din ng korte na kung sakaling i-interrogate ulit si George, kailangan na umano ng order galing sa isang hukuman. Masaya ang mga kakilala nila sa maayos na kinalabasan ng kaso. Dahil ang alam ng lahat, isang mabuting mag-anak ang pamilya ni George. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan na lang nila na tuluyan ang nag-resign ang general. Nagpahayag ng pagkaawa si Ronnie kay Geetha dahil isa rin itong ina. Ngunit sinabihan niya ang asawa na umiiral lang umano ang kabutihan ng puso nito pero kung sakali umanong nangyari ang balak ni Varen sa anak nila, sila rin umano ang kawawa ngayon. Hindi nila kagustuhan ang kinahinatnan ng binata ngunit mas nakabubuting kalimutan na nila ang lahat dahil sila ang pinaboran ng tadhana. Nang magtanong ang asawa niya saan niya nilibing ang bangkay, sagot lang niya dito na siya lang dapat ang may alam sa bagay na ito. Nadadalhin niya hanggang hukay ang lihim ng pamilya. Nang araw na iyon, sinundo si George ng patrol car dahil gusto umano siyang kausapin ng magulang ni Varen. Napagdesisyonan pala ng mag-asawa na manirahan na sa Amerika. Kaya bago makaalis, humingi sila ng tawad sa ginawa sa pamilya niya at sa kapabayaan nila sa pagpalaki kay Varen. Gusto ring malaman ng dalawa kung may aantayin pa ba silang pagbabalik ng anak. Pero hindi siya kumibo at yumuko. Dito naintindihan ng kaharap na wala na nga ang anak nila. Ngunit bago tuluyang makaalis ang mag-asawa, isang matalinghagang kwento ang binahagi ni George sa dalawa. Na pareho lang silang biktima ng sitwasyon. Na pareho lang din sila ng gagawin kung sakali mang may dumating na pagsubok sa kani-kanilang pamilya. Sapagkat bilang ama, responsibilidad niyang protektahan ang asawa at mga anak. Isa umanong hindi imbitadong tao ang dumating sa pamamahay na may hatid na karahasan. At sa isang iglap, may hindi inaasahang pangyayari ang naganap, na hindi na babalik ang bisitang ito magpakailanman. Natigilan ang mag-asawa sa narinig. Dagdag niya na hindi sinadyang masira ang mga pangarap ng kaharap kaya napaiyak din siyang humingi ng tawad sa magulang ni Varen. Dahil bago na ang police chief, pinatawag nito si George. Sabi nito sa kanya na 3 taon umano itong mamahala sa estasyon, kaya mahaba umano ang panahon para mapatunayan ang panloloko niya sa mga pulis. Pero hindi nagpakita ng takot si George. Sagot lang niya dito na malaki ang respeto niya sa kapulisan. Na alam niyang protector ng mamamayan ang pulisya at naniniwala siyang isa siya sa maproteksyonan ng otoridad. Lingid sa kaalaman ng lahat, bago pala nagbuhos ng semento para sa foundation ng bagong estasyon, dito pala naisip ang ilibing ni George ang bangkay ni Varen. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.